verses 8 to 10. As isa po sa ating reference, and mamaya din po yung Ephesians 6, 10 to 12. So, unang Juan chapter 3, verse 8. Ayan, sabi po dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos, at dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi rin anak ng Diyos. Tayo po ay dumulog at manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, Lord, salamat po minsan pa sa umagang ito. Salamat sa patuloy mo, Panginoon, na paggawa sa amin pong mga buhay. Father, we thank you dahil patuloy mong pinapaalalahanan kami sa lahat ng bagay, Panginoon. Sa mga nangyayari sa aming kapalibutan, Lord, truly you are speaking to us. At patuloy, Panginoon, na nawa, Lord, ang aming pong mga puso't isipan ay laging maging handa upang tanggapin ang iyong mensahe, ang iyong pong mga salita. Lord, anuman yung mga ipinapakita mo, para kami ay mapaalalahanan, para kami, Lord, ay magkaroon ng tamang pagpipili, pagdesisyon sa buhay, O God. Ama, maraming salamat. We ask for your Holy Spirit, Lord God, to be in our midst, O Lord. Samahan kami ng iyong Santong Espiritu. Lord, wala kaming ibang nais sa umagang ito, kundi makatagpo ka, ma-encounter ka, maranasan ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Because truly, yung ginagawa namin, Panginoon, na tuwing araw ng linggo, the Sabbath, the worship time, is para, Panginoon, sa'yo. Lord, katagpuin mo kami sa umagang ito at patuloy na punuan ang aming pong mga puso't isipan. Lord, ang aming higit ang aming kaluluwa na nauhaw, nagugutom, naghahanap, Panginoon, ng iyong kalinga. Lord God, salamat, at sa umagang ito, patuloy namin itinitiwala sa iyo ang iyo pong mensahe na ipapahayag. Lord God, mangusap ka sa buhay ng bawat isa, sa puso at isipan ng bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, na lubos kaming makaunawa at lubos namin itong maisabuhay, may apply, Panginoon. Salamat, O Diyos, wala kaming patuloy na sinasambat kinikilala sa umagang ito, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang Panginoon. Amen. Yan, kunin natin yung kataga. God is good. Yan, all the time. Amen. Salamat, at ang aking pong mga kapatid ay alive na alive pa sa kabila ng mga sitwasyon sa buhay. So, still, we know the fact that God is good. Amen. Yun yung katotohanan na hindi natin pwedeng isang tabi, mawaglit sa buhay ng mga believers or mga mananampalataya. Okay, ang pag-uusapan po natin or ang ating pong topic ay spiritual warfare. Since po ito po ay paglaya, kailangan din nating makalaya ng lubos at maunawaan natin what really is our battle. And sino nga ba talaga yung ating kalaban? Alam niyo po, sa maraming kalalagayan, marahil po pag pinag-uusapan ng spiritual warfare, sige nga po, banggitin niyo nga po. Spiritual warfare. Di ba ang madalas masyado natin itong, sabi nga po nila, nagkakaroon ng mga primary errors when it comes to spiritual warfare.
Minsan, na-overemphasize or mayroong overemphasis, and minsan naman na-underemphasis. So, ano ba ito? Minsan nasusobrahan naman, minsan naman parang baliwala na lang. Okay. Amen. So, pero ano ba yung pinapayo talaga sa atin ng salita ng Diyos, ng Biblia, patungkol sa labanang espiritual or mga bagay na kung saan tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan aware, pero wag naman i-overemphasize. Sabi nga, some blame every sin, every conflict, and every problem on demons that need to be cast out. Lahat na lang makita, parang in Jesus' name. Amen. Minsan yan po yung overemphasis natin ang spiritual warfare. 'Di ba? Masungkog ka sa in Jesus' name. Anong kinalaman ng demonyo dyan sa pagkasungkog mo, 'di ba? Minsan may gano'n na mga mananampalataya na parang sa lahat na lang na bagay, demonyo ka, demonyo lahat ang nakikita, demonyo ang dahilan, demonyo kasi, sarap talagang upakan eh. 'Di ba? May ganun. Yun po mga kapatid ay nasusobrahan naman. Kaya kung ganyan po tayo, kalma-kalma lang. Huwag naman sumobra kasi baka nung natumba tayo, may kaharap pala tayong kapatiran, di ba? Pinalayas natin demonyo. Narinig ng kapatid natin. So, wag naman masobrahan. Wag din naman, sabi nga po, wag naman i-underemphasis. Ano naman po ito? Minsan naman po, others completely ignore the spiritual realm and the fact that the Bible tells us our battle is against spiritual battles or spiritual powers. May iilan naman po sa mga mananampalataya, ina-underestimate naman ito. Ina-underemphasis naman ang spiritual warfare. Na para sa kanila, hindi nila nakikita yung mga bagay na, yung realidad na sinasabi mismo ng Biblia na mayroon talagang spiritual realm. Mayroon po talagang labanan spiritual. May mga espiritu talaga po, may mga anghel ang Diyos at may mga rebelding anghel naman, which is ang mga demonyo na hindi po natin nakikita. Amen. Now, we have to be aware din naman sa bagay na yan. May mga instances tayo, parang lahat na lang ng sitwasyon, nakikita natin literal. Diba? Minsan kahit sa loob ng pamilya, pag-aaway ng mag-asawa, mga anak, feeling mo dahil siya kasi ang may dahilan. Hindi natin nakikita na may galawan din ang ang mga invisible. O yung hindi natin nakikita. And that is the spiritual realm. So as Christian, we should not, hindi tayo maging over-emphasis and under-emphasis pagdating po sa spiritual warfare. We are aware, amen, that there is battle na hindi po natin nakikita. Dapat yun ang mananampalataya. Saan man siya dumako, saan man siya magtungo, alam niya na mayroong mga bagay na hindi niya nakikita. Okay, so sa mga bagay pong ito, dapat maintindihan natin. Sabi nga po, the key to successful spiritual warfare is finding the biblical balance. Lagi natin pong tatandaan, kailangan natin maging balanse sa lahat ng bagay. So, Jesus sometimes cast demon out of people, other times He healed people with no mention of the demonic. Napansin po natin, sa buhay ng ating Panginoong Yesus, marami po siyang ginawang ministeryo, paglilingkod. Yung iba po ay nagpalayas talaga siya ng demonyo, at yung iba naman, nagpagaling lang na walang pagbanggit sa demonyo na nasa kanya. Okay, so, ibig sabihin, kailangan balanse tayo. Kailangan talaga may discernment ang mga mananampalataya. Okay, hindi lang basta palayas ka ng palayas, yung problema na ay ikaw. Yung problema ay nandyan, na kailangan lang ayusin, kailangan lang pag-usapan, di ba? Binanggit mo na lahat ng demonyo, di ba? Yung lahat na nagrebelde sa Panginoon.
Pero kailangan lang pala may ayusin, may mahil lang sa'yo. Okay, so may instances naman na mayroong pagkilos talaga ang kaaway. Na aware ka dapat bilang mananampalataya. Amen! So, ganun din naman si Paul. Sabi nga po, the Apostle Paul instruct Christians to wage war against the sin in themselves and warns us to oppose the schemes of the devil. So, very clear po yan sa Ephesians chapter 6. Kaya, balikan din po natin basahin po natin yung salita ng Diyos sa Efeso chapter 6. So, from verse 10 to 12. Ayan po, very yan dito na talagang mayroong labanang espiritual. Na tayo po bilang mga mananampalataya, we should be aware of it. Hindi pwedeng wala lang din sa atin ito. Okay? So, malapit na ba itong malobat? Palitan nyo na para tuloy-tuloy tayo. Okay? Sabi po ng verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, at sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Okay, so biblically, pinag-uusapan din talaga ang spiritual warfare. Grabe no, pag tiningnan mo yung mga hukbo-hukbo, pag pinag-usapan po natin dito yung pakana, yung scheme, ibig sabihin talagang yung strategy ng kaaway is laging nariyan. Sabi dyan, hindi tayo nakikipaglaban sa tao kundi sa mga pinuno. Ano po ito? Mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibotang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, spiritual warfare is real. Ang kapatid, ang mananampalataya, dapat aware din siya sa labanang spiritual. Aware siya sa labanang spiritual. So, tingnan po natin at patuloy nating pag-aralan. So, sa 1 John 3:8, we have to be aware that there is a battle between good and evil. Amen. Kaya po, nung Wednesday na pag-usapan natin yung conflict, that hindi dumating lang si Jesus para sa kapayapaan, kundi tabak. Amen. Jesus did not just came for peace. Hindi kapayapaan ang dala niya, sabi niya doon sa salita, kundi tabak. Sword na kailangan gamitin sa paghahati. Kasi there is always good and evil. Mayroon po talaga laging labanan at existing talaga po ang labanan patungkol sa mabuti at masama. Tulad na lang po ng government natin. Ang sitwasyon po sa lahat ng dako ng Pilipinas, kahit sa loob ng bahay. Minsan bilang mananampalataya, alam mo yung kalooban ng Diyos, pero may kasama ka na hindi malinaw sa kanyang kalooban ng Panginoon. So ano nangyayari? There is conflict. Nagkakaroon talaga ng labanan. So sana hindi naman kayo yung talagang nagbabangayan, kundi yung realidad na mayroon talagang difference, may pagkakaiba. So, we understand that Jesus came to destroy the work of the devil. Ang maganda po talaga, ang magandang balita mga kapatid, at dapat nating maintindihan na ang Panginoong Jesus ay bumaba to destroy the work of the devil. Nung panahon na nagkasala po si Adan at Eva, alam natin, when God created man, He gave man the authority. Amen. Pero nung nagkasala si Adan at Eva, yung authority na binigay sa kanila ay napunta kay Satanas. Amen. That's why Satan, siya na yung
kumbaga dito sa sanlibutan, naging Panginoon ng mundo. Pero now that Jesus came, nung dumating ang Panginoong Yesus, tandaan po natin, He destroyed the work of the devil. Kaya nga tayo binabalik sa atin yung authority na ninakaw sa atin ni Satanas bilang mga anak ng Diyos, bilang mga linikha ng Diyos. So Jesus already destroyed the work of the devil. Wala na pong kapangyarihan ang kaaway. Pero totoo na mayroon pa rin silang mga pagkilos at paggalaw. So we Christians are called to fight evil and sabi nga po, karamihan, lalo dito sa Pilipinas, ano po yung principalities dito? Ano po yung espiritu ng kaaway na nasa bansa po natin? Corruption. Amen. Espiritu po yan. And we Christians should be aware. Baka po, tukuyin natin, labanan natin yung mga politiko. Di ba, pag may nag-post, yung mga picture ng politiko na yon, lalo na, siyempre, yung karamihan sa atin, binoto pa yon. Di ba? Tapos ngayon, tinatadtad natin sa comment. Masyado natin pinipersonal siya. Alam ba natin na there is an spiritual realm? Mayroong spirito na lumulukob talaga sa bansa natin. At yung naka-assign po na demonyo dito ay talagang hayag na ang espiritu na nasa kanya is yung corruption. Kaya po, ang bansa natin ay hirap na hirap. Kaya kailangan tong labanan ng mananampalataya. Again, Christians should be aware. Kasi kapag hindi rin siya aware, patol tayo sa Facebook, mga mananampalataya tayo, tapos nadala na tayo, pati tayo nakamura na doon, di ba? Tayo na po yung nadadala at nadadaya ng kaaway. Pero ang kailangan lang naintindihan natin that we are called to fight. We are called to fight evil and corruption. Tinawag po tayo bilang tayo pong mga mananampalataya para labanan ito. And we have to fight a good fight of faith. Amen. So, maunawaan po natin yon. So, napakahalaga po. Alam nyo kasi, actually, kagabi, ang focus ko talaga 1 John. Tapos dinala ko sa Ephesians. So, warfare pa din naman. So, ang 1 John, chapter 3, basahin ko po sa ulit, ang verse 8 to 10. Sinabay ko po sa 10. Talagang nagpapakita siya. Actually, ito po ay patungkol sa righteousness and love, na bilang mga mananampalataya, nakikita dapat or nagme-manifest sa atin ang katuwiran at pag-ibig. Tingnan niyo po kaya po hindi dapat tayo nananatili sa kasalanan kasi bilang mananampalataya, ang nagma-manifest sa atin is the righteousness of God and the love of God. So, yun po talaga yung nagmamanifest na espiritu na mayroon po dapat ang mga mananampalataya. Kaya hindi siya pumapayag sa kasamaan. Hindi siya pumapayag, hindi siya nananatili sa kasamaan. Hindi siya nananatili sa kasalanan. Bakit? What manifests to a children of God is righteousness. Kaya talagang mababagabag siya, mahihirapan siya kapag siya po ay nasa pagkakasala pa rin o pamumuhay sa kasalanan. Once you know the truth, once you know what is good, kapatid, bilang Kristiyano, kailangan dun tayo lagi sa katuwiran. Dun tayo lagi sa kung saan matuwid dahil yun yung Diyos natin. Amen. Kapag nanatili tayo sa masama, alam mo kung sino ang Diyos mo. At pag nanatili tayo sa kasalanan. Kaya nung sabi ng 1 John 3:8, very clear, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Masakit-sakit, pero kung nasasaktan tayo, hindi tayo papayag. Lalo na inagaw na tayo ng Diyos, hindi tayo inagaw basta, kundi binayaran ng Panginoon. Diba? Jesus redeemed us with His blood. Namatay siya sa krus, di ba, ibinigay ang kanyang buhay bilang kapalit. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, hindi ka papayag na nandoon ka sa kampo ng diablo. Di ba, gumikilos pa tayo, gumagalaw pa tayo,
na hindi na nararapat. Sabi ko nga po nung linggo, after ng service, may sharing lang sa labas. Ang daming sharing nung Sunday, patungkol sa mga salita ng Panginoon. Hanggang napunta kami sa message para sa tinampo, kasi diablo yun po yung pinag-usapan. Minsan kasi, parang ayaw na natin ito banggitin, pag-usapan, kasi, di ba? Pero sa tahanan, nagtatawagan, ano kaya yun? So, pero dapat po pinag-uusapan. Katulad din po, lilihis lang ako ng konti, katulad ng salitang sex. Hindi pwedeng hindi pinag-uusapan yan sa loob ng pamilya at simbahan. Kasi sino po ang mag-a-identify o magbibigay ng kahulugan yan kung hindi galing sa Bible? Yung mundo. Amen. Yung mundo. Bibigyan ng kahulugan ang mga kabataan, ang mga bata kung ano ang kahulugan ng sex. Which is, tiningnan mo sa Bible, napakaganda ng kanyang kahulugan. Huwag lang sirain. Huwag lang sa labas ng kalooban ng Panginoon. Nasisira siya. Pumapangit. Anumang maganda na ginawa ng Diyos, kapag ito'y sa labas na ng kanyang kalooban at kagustuhan, kapatid, lahat yan pumapangit. Yung maganda na disenyo, pumapangit na yan. Kaya tayo din bilang mananampalataya, we are designed to do what is right, to do what is righteous. Kapag gumagawa tayo ng mali, tingnan mo, mananampalataya, kapag nakita mo na, masyado nang lumalagpas, sumasabay na sa takbo ng mundo, nakisawsaw na sa Facebook, nakisawsaw na sa mga comments, tingnan mo, pumapangit ka na. Kasi hindi ka dapat yon. Hindi mo dapat gawain yon. Diba? Pero dahil nadadala na tayo doon sa sitwasyon, sa galit natin, diba sa judgment din natin sa iba, pumapangit na tayo. Kapag hindi tayo nasa disenyo ng Panginoon, pangit na po. Lahat ng nasira, lahat ng pumangit dahil nasira ito dahil sa kasalanan. Diba? Yung disenyo sa pamilya, yung disenyo sa mag-asawa, yung disenyo sa mga sa isang community, sa isang church, lahat yan nasisira kapag lumuhis o lumuwas doon sa kalooban at disenyo ng Diyos. So, sa buhay po ng mananampalataya, napakahalaga na we are aware na ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Nagkasala na. Rebelde nga po sila, di ba? They are rebellious. They rebel against God. So, yun pa, pasimula pa lang yan. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. So, nagpenetrate na, napakarami na, saang sulok na, gumawa na ang diablo, sinira na niya ang mga relasyon, ang pamilya, ang disenyo sa sex, ang disenyo sa lahat. Ngayon, kailangan nitong wasakin. Kailangan nitong gibain. At naparito ang anak, ang Diyos, ang Panginoong Yesus, upang wasakin ang gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagkakasala pero hindi nabubuhay o namumuhay sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Ano po yung binhi na nananatili sa atin? Ano po ang binhi? Sabi ng salita ng Diyos, ito ay Word of God. Kung nananatili sa atin ang salita ng Diyos, kapatid, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga po, bilang mananampalataya, hindi pwedeng lumayo ka sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng hindi ka nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos. Again, katulad nung nagpatotoo, no, nakakalungkot. Kasi lahat naman sila nagkiklaim na mananampalataya Christian. Pero dahil hindi palabasa o hindi nagkakaroon ng panahon ng pag-aaral ng Biblia, ng salita ng Diyos, napakahirap. Sabi niya, hindi namin kilala ang Diyos. Pero in general, alam nilang may Diyos. In general, naniniwala sa Diyos. Kaso lang hindi magawang manampalataya ng lubos at makapamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos dahil hindi nga po nagbabasa ng salita ng Diyos.
So ano po yung sinasabi ditong binhi? Sabi dito ng Panginoon, yung sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen. Dahil ang Ama ko ay ang Diyos, alam ko, identified ko, na kasalanan itong ginagawa ko. Kasalanan itong pinasok ko, kasalanan itong nagpapatuloy, kasalanan ito na nagagawa pa rin. Kapatid, kapag identified mo yon, sabi dyan, stop. Hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil ang Diyos natin ay matuwid at mabuti. Ang Diyos natin ay karapat-dapat lang na sundin at karapat-dapat lang tayo po ay mag-submit sa Kanya. Sabi ng verse 10, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Tingnan niyo po righteousness and love cannot be separated. Ang sino man, sabi po ng verse 10, ang sino man hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Katuwiran. Ang kalooban ng Diyos is kung ano yung mabuti, ano yung matuwid, ano yung tama. Kalooban talaga yan ng Diyos. Kaya minsan yung iba, pag gagawa ng mabuti, magdidesisyon ng mabuti, magtatanong pa, Lord, kalooban mo ba to? Oo. Basta po tayo ay nasa panig ng kabutihan, mabuti, tama, kapatid, kalooban niya ng Diyos. Amen. Huwag mo nang itanong. Kasi sinagot ka na matagal na ng Panginoon. Baka nagja-justify lang tako. Lord, will mo ba talaga to? Talaga bang kailangan ko na itong gawin? Talaga bang kailangan ko na itong bitawan? Kailangan ko na talagang magbago, kapatid. Gising-gising. Oo. Matagal na yan sinabi. Hindi lang natin binibigyan ng importansya. So, clear. Sabi po dyan sa salita ng Panginoon, at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So again, righteousness and love always together. Yan ang nagmamanifest sa mga anak ng Diyos. If our God is our Father, laging pipiliin natin ang katuwiran at ang pagmamahal, ang pag-ibig. So, marami po sa atin, marami pang battle hanggang ngayon. Sino na po dito ang wala ng battle in life? So, lahat, mayroon pa tayo. Sino po yung may battle sa buhay? Amen. So, kasi feeling ko baka parehas lang Yung walang battle, ganon. Tapos yung may battle, ganon pa rin. So, salamat sa mga amen. So, we really have to hold on to the victory of Christ. Alam natin pinagtagumpayan na, nalampasan na, napagtagumpayan na ni Kristo ang kaaway, ang dyablo. So, anong gagawin ng mananampalataya? We have to hold on the victory of Christ. So, tandaan natin that Jesus leads the battle. Amen. Dahil ang Diyos ang nagtagumpay, pinagtagumpayan na niya ang kaaway, anumang gawa, sabi nga, all the works of the devil. Kapatid, Jesus leads the battle. Hindi po pwedeng tayo ang mag-isip ng pamamaraan, tayo yung magsagawa ng sarili nating mga kilos at galaw upang labanan ang anumang mga labanan or digmaan. We should be aware that Jesus leads the battle. Amen. Kasi bibigyan ko po ito ng diin mamaya. Bakit si Jesus dapat talaga ang nangunguna sa anumang pakikipagbaka na mayroon ang mga mananampalataya? Kasi unawain po natin, may mga galaw tayo sa ating buhay na hindi pinangungunahan ng Diyos. Amen. May mga galaw tayo, desisyon, mga ginagawa na alam mo at malinaw sa iyo na hindi yan pinapangunahan ng Diyos. Kundi ang nangunguna dyan ay yung ating sarili.
yung sarili nating kagustuhan, sarili nating idea, pamamaraan, sarili nating mga galaw. At kapag ganun po ang nangyari, ano pong ini-expect natin? Pagtatagumpay ba? Kasi if Jesus is not leading us sa battle, anumang mga pagsubok, anumang bagay na ating nararanasan, huwag tayong umasa ng pagtatagumpay. Dahil ang Panginoong Yesus na ang nagtagumpay, siya din ang dapat na manguna sa anumang paglaban natin sa anumang battle na mayroon tayo. So, we really have to thank Jesus because He leads the battle on all fronts. So, walang laban na hindi laban ng Panginoon. Amen. And gusto talaga ng Lord na siya ang manguna sa laban ng bawat isa. Do not neglect Jesus in our lives because He is the one destroying the works of the devil in all areas of our life. Sa lahat ng area ng buhay natin, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, He is the one destroying the work of the devil. So, kaya po sana matagpuan tayong lahat na tapat, matagpuan tayo pong handa sa kung saan tayo linagay ng Lord na battlegrounds. And we have to represent our God sa ating pong mga buhay, sa ating pong pamilya. So, gusto ko munang bigyan ng pansin yung principalities and power. What is really the concept of principalities and power? Dahil binanggit po sa ating pong teksto, sabi nga po sa verse 10, sa English version, "Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rules, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm." So ano ba ang principalities and power? This refers to the ranks of demons, mga ranks ng demons, forces, operating in spiritual realm. Katulad po ng binanggit dito sa passage po natin. So ito pong terms na ito describe the organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. Alam niyo po, pag tiningnan natin, even si Satanas ay napaka-ayos po niya. Mayroon talaga siyang mga hierarchy na tinatawag. Sino yung pinakamalakas at yung pinakamahina naman na demonyo ay nasa baba. So mayroon po siyang ayos. Amen. Kaya po ang mananampalataya hindi pwedeng ina-underestimate yung kapangyarihan o galaw ng kaaway. Yung hindi niya pinapansin, yung sinasantabi niya na alam niyang mayroong kilos na ng spiritual realm pero parang siya walang paghahanda, walang kilos na ginagalawan. Diba? So, kung ang kaaway po ay mayroon nito, sabi nga, these forces are understood not as equals to God, but as created beings under His sovereign rule, even in their rebellion. Again, tandaan po natin kahit gaano makapangyarihan na sinasabi na mundong ito, ang dyablo, higit na makapangyarihan ang Diyos. Kasi ang Diyos ang gumawa sa lahat. Amen. God created the angels. Kasabay na doon yung mga nagrebeldeng anghel. So, God is the sovereign one. Ang Diyos pa rin po yung pinaka-makapangyarihan. So, Christ's victory at the cross disarmed these powers. Tandaan po natin, yung kapangyarihan ng kaaway ay nawala na ng bisa, ng kapangyarihan, matapos pong magtagumpay si Kristo sa krus. Nung pagtagumpayan ng Panginoon, yung hirap sa krus ng Kalbaryo. So, and through union with Christ, tayo pong lahat na nakipag-isa kay Kristo, believers, ay kaisa, or we are shared His triumph. Ganon din naman po tayo. Mayroon tayong pagtatagumpay. Bakit? We have union in Christ.
mayroon tayong pakikipag-isa kay Kristo. While there is still wage war against the saints, their defeat is certain. Kahit po may labanan tayo araw-araw na nararanasan, tandaan po natin, ang pagkatalo ni Satanas ay certain. Ang kanyang pupuntahan ay sigurado na. 'Di ba? Ang dagat-dagatang apoy, the lake of fire is nakahanda na para po sa kanya. So, tayo bilang mananampalataya, we really have to stand firm by grace through faith. Katulad ng pananampalataya natin sa Panginoon. And we have to clothe in armor of God. Again, sabi po ng salita ng Diyos, full armor. Full armor. So, hindi po siya ilan lang ang iyong isuot. Dahil po ang pakikipaglaban, lagi po yan mayroong defense and offense. So, siguro, sa mga pangdepensa natin, yung helmet, yung breastplate, ano pa, yung shield, yung belt of truth, karamihan po dyan. Pero po yung sword is pang-offense. And even yung shoes, di ba yung shoes ginagamit din siya to move forward. So, kailangan po ang mga mananampalataya ay laging suot-suot ang full armor of God. Kapatid, huwag tayong magpabaya na iilan lang yung sinusuot natin. Ibig sabihin, pagpapakita pa rin niya ng hindi pagiging handa. Pagpapakita pa rin niya ng hindi pagiging handa. Kailangan natin laging handa, dumipensa, at umupensa. We should be ready to defense and offense. Dahil ang kilos ng kaaway ay nariyan lang. Sabi nga, napaka-dami niyang mga pamamaraan. So, una po na dapat nating maintindihan, number 1 is participate. And never forget that we are in a battle. Again, balansehin po natin. Hindi naman puro na lang lahat, demonyo. Pero never forget that we are in a battle. Ang mananampalataya ay lagi pong nasa digmaan. Lagi po dapat talaga suot niya yung full armor of God. So, Jesus' wages, sabi nga, He engaged in war against the demonic forces. Lahat ng mga bagay na may kinalaman sa gawa ng kaaway, kapatid, lagi pong nariyan ang Panginoon. Kasama po natin. Hindi pa pahintulutan ng Diyos na yung mga anak niya ay hindi magtagumpay. Gusto ko lang pong may makita tayo sa isang verse sa New Testament. Inaalala ko po kung saan book. Ito po yung time na may mga iilang Hudyo na ginamit ang pangalan ni Jesus at ni Paul sa pagpapalayas ng demonyo. Amen. Okay. Tapos dumating yung point na nagpalaya sila pero hindi sila kilala ng demonyo. Ano pong ginawa sa kanila? Mas pumasok pa nga. Kaya sila nagtakbuhan naked. Ano pong sinasabi doon? Never forget that the battle, lalo na po sa spiritual, hindi mo yan laban. Karamihan po sa atin, siguro may mga practices even ang tao, ang mundong ito, na nakikipag-usap pa talaga sa kaaway. Sige nga, halika dito, upo ka dito, Satan. Usap tayo. Ikaw, masyado ka ng Hindi po tayo ang magdi-deal kay Satanas. Amen. Kasi po, minsan nakala natin, baka po yung nasusukat na natin na masyado na tayong makapangyarihan. Pero iniisip, andun pa rin naman sa isip natin dahil naman kay Lord. Total, nasa akin ang Diyos. Sino ba dyan ang sinasaniban? Asan ba dyan yung mga taong mga makasalanan, makapunta nga sa lugar na yon? At alam niyo po, kahit tayo pumunta sa isang lugar na alam natin napakalakas ng kilos ng kaaway, kung hindi natin bubugbugin muna sa panalangin, sinasabi ko sa'yo, uuwi kang talunan. Amen.
Kasi po marami sa kalalagayan ng mga mananampalataya, minsan dumarating sa punto na, sige, sugod lang ng sugod. Total naman, we believe in Jesus. Kaya minsan nandoon yung lakas na loob na humarap sa kaaway. Pero tandaan po natin, hindi tayo ang haharap sa kaaway, kundi ang Diyos. Hindi natin laban ang spiritual realm. Amen. Kundi tayo po ay ginagamit ng Diyos na instrumento. Though ang kaaway, may mga ginagamit din silang tao para maisagawa ng dyablo yung kanyang kagustuhan. Katulad ng ating pong government. So, pag tiningnan mo yung realidad, karamihan sa kanila, ginagamit ng kaaway para sirain yung ating pong nasyon. Para sirain yung kaba ng bayan. Para gamitin sa makasarili, sa greediness, sa mga maling pupuntahan. At ano po yung kakalabasan? Lahat apektado. So, ginagamit din ng kaaway yung tao. At ganoon din naman tayo, na ginagamit din ng Diyos para makipagdigma sa mga bagay na yan. Pero, again, do not let na ikaw, kapatid, ang haharap sa mga, lalo na sa spiritual na bagay. Hindi tayo ang nakikipag-deal sa dyablo, kasi inalis na nga yan sa atin na marami po, dati may mga practices tayo na di ba, gumagamit pa tayo ng mga hula, baka mayroon pa po yan dito, spirit of the glass, spirit of the coin, na tinatawag pa ang espiritu, ang kaaway, para kumilos gumalaw. At ano po ang sabi ng Panginoon, yun ay mga mali. Kasalanan po ang kumukonsulta sa masasamang espiritu. So, even sa pag-deal po sa kanila, we are not the one to deal with them. Kundi tayo ay lalapit sa Diyos para i-deal sila. Amen. Hindi tayo ang magdi-deal. Katulad nung nangyari doon sa kwento ko nga po kanina. They are using Paul, they are using the name of Jesus, pero hindi sila kilala ng kaaway. Hindi sila kilala ng mga demonyong yon. Kaya anong ginawa sa kanila? Lumipat. So, katulad po natin, kailangan talaga mayroon tayong pagdulog sa Panginoon sa lahat ng bagay sa mga areang ito. Hindi natin ito pwedeng labanan on our own. Kasi mamamali po tayo, mga kapatid. So, demonic forces will not give up without a fight. So, yan po yung nasa pangalawa. Ano pong sabi ng number 2? Put on the full armor of God to fight and defend. Tandaan po natin, ang payo lang sa atin ng Biblia ay laging isuot ang baluti. Laging isuot, laging maging handa. Para to fight and defend. Bakit? Sabi nga po, ang demonic forces will not give up without a fight. Anong akala nyo sa kanila? Basta-basta lang susuko? Anong akala po natin sa kanila? Basta-basta lang na mawawala? Minsan, ang dami na nating battles, no? Ang dami nating pinaglabanan, iniyak sa Panginoon, even dito sa church. Tapos saglit na wala, mga ilang buwan, ilang taon. Tapos minsan nararamdaman mo na naman, bumabalik na naman. Bakit kaya? Marami na nag-preach dito sa unahan. Ang sabi, karamihan nagsabi, nagpapabaya si mananampalataya. Kaya anong nangyayari? Naglalabasan, bumabalik na naman, nandiyan na naman. Yung espiritu na nawala na, tinaboy na, bumabalik na naman. Yung espiritu na minsan pinalayas mo na, alam mo na identified mo kung anong espiritu yon, minsan bumabalik na naman. Ilang espiritu na po ang pinalayas natin dito sa ating pamilya? The gossip spirit. Amen. Pero kapag nagpabaya ang mananampalataya, hindi na naman sinuot ang full armor of God, may mga narinig na naman, hindi sinuot yung helmet of salvation, ano na naman ang mangyayari? Babalik na naman siya. At patuloy na naman siyang kikilos at gagalaw. Kaya talaga dapat suot-suot natin lagi ang
full armor of God. Again, demonic forces will not give out without a fight. Hindi siya basta-basta lang susuko na walang laban. So, as a Christian, dapat lagi po tayong handa to fight and defend. Lagi po tayong gising, aware sa mga nangyayari. Kapag ramdam mo na may pagkilos na dyan ng kaaway, naramdaman mo na yung espiritu niya, yun eh. Sabi nga, dapat kilala mo na yung espiritu niya. Amen. Kasi tayo po kilalang-kilala ng dyablo. Kilalang-kilala tayo ng kaaway. Mula pa pagkabata, binantayan na tayo hanggang ngayon. Binabantayan pa rin. Bakit? Para yung leon na umiikot-ikot lang, naghahanap lang ng pagkakataon na ikaw ay magpahina-hina, magpatulog-tulog. At kapag gano'n na yung kalalagayan natin, kikilos siya. Aatake siya. Ngayon kapag ikaw, Kristiyano, hindi suot ang baluti na binigay sa atin ng Diyos, di ba, magkakaroon ng atake sa atin ang kaaway. So, we really have to be ready. We really have always put on the full armor of God to fight and defend. Lagi po tayong handa. Kahit sa kasinungalingan ng kaaway, kapatid, dapat laging andyan yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi even Jesus Christ, pag tinignan po natin sa temptation niya sa wilderness, walang offense na ginamit ang Panginoong Jesus, kundi Word of God. It is written. It is written. It is written. Kaya po, ang Kristiyano, malalaman mong nagpapabaya ka na kung nagpapabaya ka na sa pag-aral ng salita ng Diyos. Dahil wala ka na pong i-offend sa kaaway. Hindi mo na binibigyan ng panahon yung pagpapalakas, paghahasa doon sa iyong sword na kung saan pag umatake ang dyablo, yun ang gagamitin mo sa kanya. Kaya anong nangyayari? Nadadaya tayo. Naaatake tayo ng kaaway. So, kung sabi nga po kanina, we really have to participate and never forget that we are in the battle. Kapatid, dapat yun ang mananampalataya. Hindi pwede tayong may labanan. Anong gagawin ni Kristiyano? Gigilid siya, magtatago. We really have to participate in the battle. Dahil una, kasama natin ang Panginoong Hesus sa anumang laban na mayroon tayo. At napagtagumpayan na ito. Kaya mararanasan din ng sino mang naniniwala at nananampalataya kay Kristo ang pagtatagumpay sa anumang laban sa buhay. Amen? So aware ba tayo sa nagiging kalalagayan naman natin? Bilang leader, bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya. So just put on. Kapatid, just put on the full armor of God. Suotin mo ulit. Isuot mo lagi ang baluti na ibinigay sa atin ng Diyos. At pangatlo, sabi po dito, pray relentlessly for God's advancing army. So God provides armor for offense and defense. Alam niyo po, napakahalaga sa lahat ng bagay ang laging madumulog, manalangin sa Panginoon. Sabi nga, relentlessly for God advancing army. Alam niyo po, kung maunawaan lang natin ang lalim ng panalangin, ang kapangyarihan ng panalangin, kapatid, hindi tayo magpapabaya in prayer. Hindi tayo magpapabaya in prayer. Katulad ng naunawaan po natin sa salitang intercessor. Diba? Banggitin ko po ito ulit. Na tayo, at first, alam natin that Jesus is the intercessor. Hanggang ngayon, Jesus is the intercessor between man and God, His Father. Laging namamagitan ang Panginoong Jesus sa atin. And tayo naman po bilang mga instrumento ng Diyos, bilang mga ambassador, representative ng Lord, lagi rin tayong namamagitan. Dapat tayo yung namamagitan
doon sa Diyos at sa mga tao pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Sino po sila? Kasi pag tiningnan mo po ang Biblia, pag inaral mo po ang salitang Antichrist sa panahon po ni Juan, sa panahon po dito ng 1 John, tumutukoy ito sa mga tao na they refused to believe in Christ. Kasi ang Antikristo ay matagal na nag-i-exist. Amen. Siyempre, nung dumating si Christ, may naniwala sa Kanya na naging mga Christian at yung mga hindi naniwala, anong tawag? Anti-Christ. So kaya ngayon, wag natin laging takutin yung ating sarili na yung mga Anti-Kristo lalabas, may mga ganito, mga panukit, mga pangbingwit, ano yun? Shh. Hindi. Once you don't believe and you are against to the will of God, to the will of Christ, kapatid, you are Anti-Christ. Diba? Hindi ka panig sa Kanya, hindi ka panig kay Kristo, siyempre, antay ka sa Kanya. Kaya ano po yung ginagawa or yung kilos ng mga mananampalataya? Pray relentlessly for God's advancing army. Alam niyo po, kung lagi nating suot ang baluti ng Panginoon, lagi tayong handa, kahit po sa panalangin. Lagi nating maiisip o magiging laman ng ating puso na mag-advance lagi sa kingdom ng Panginoon. Kilos, galaw. Laban, tuloy-tuloy lang. Diba? At napakahalaga po ng walang sawang pananalangin. Walang sawang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya nga, we are also an intercessor. Yung mga intercessor prayer natin, sila po nakikipaglabanan yan sa panalangin. Para sa buhay po ng bawat isa. Sa mga leader, sa mga mananampalataya, kapag may nararamdaman po silang medyo Kristiyanong natutulog na naman, kailangan ilaban sa panalangin. So, yun po yung kanilang bahagi. At tayo din po, we are intercessor. Amen. Dahil marami tayong kakilala pa, marami tayo kasama pa, mga mahal sa buhay, na still, hindi pa lubos na nakakakilala at sumusunod sa Panginoon. So, napakahalaga ng prayer. Napakahalaga ng prayer. Kapatid, huwag pabayaan ang pananalangin. Hindi lang sa sarili, kundi sa iyong kapwa, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at sa buhay ng bawat isa bilang mga kapatid natin sa pananampalataya. So, God provides armor for offense and defense. So, ibinigay na sa atin ng Diyos yung kailangan po natin. Ang kailangan na lang ng isang mananampalataya, kumilos, gumalaw, ayon sa dinadala sa Kanya ng Panginoon. So, sa mga nagpapasimula sa pananampalataya, mayroon talaga pong labanan na kailangan aware. Ibugbog sa panalangin, ilapit sa Diyos sa panalangin. Lalo na sa ating pong mga tahanan. So, pag inunawa nating mabuti, tinanong po natin yung ating mga sarili. Ikaw ba, kapatid, are you participating in our Lord's battle by advancing the gospel of the kingdom? Kapag sa tingin mo, okay ka naman, wala namang problema, kapatid, hindi pa rin dahilan para hindi ka manalangin. Bakit? Lagi nating ilalapit sa Lord yung battle para ma-advance yung kingdom niya dito sa lupa. Sa dami ng mga nabuksan na mga Bible study na mayroon po tayo ngayon, yung OBS, alam niyong mayroong battle. Amen. Mayroong mga laban. At ngayon na-aware tayo sa laban ng ating mga kapatid na pinupuntahan natin during Bible study. Na-aware tayo na mayroong mga sitwasyon sila sa buhay, sa pamilya, sa spiritual, na kailangan talaga na ilaban natin sa panalangin. Idulog natin sa panalangin. So, we really have to participate. Amen. In our Lord's battle by advancing the gospel of the kingdom. Hindi pwedeng huminto at hindi
papayag ang Diyos na mahinto yung pag-advance ng salita niya sa mundong ito. So, in summary, para po patuloy nating matandaan, mag-retain sa atin, napaka-importante na we have the key to success. Sabi nga, keys to success in spiritual warfare. Gusto natin ng pagtatagumpay sa whatever battle, lalo na spiritual battle we have. Napakahalaga po na first and foremost, we rely on God's power, not our own. Kapatid, ang labang spiritual ay napagtagumpayan na, natalo na ng kapangyarihan ng Diyos. So let Jesus leads the battle. Let Jesus leads the battle. Rely on Him. Rely on God's power, not our own. Kaya lagi tayong maging aware. Hindi ako to, hindi tayo ang lalaban, hindi tayo ang gagamitin tayo ng Diyos, but we have to rely on God's power. We have to be discerning kung anong principalities, anong authority, anong rules, anong kapangyarihan ang mayroon dyan ng kaaway. Dahil kung tayo lang po ang mag-iisip, siguro pag tayo po nagsama-sama lang at gagamitin lang natin yung own ideas and plan, sige, punta tayo sa ganitong lugar. Tapos ito gawin natin, ikaw punta ka doon sa left, sa right, ako sa gitna. Sisigaw lang tayo ng Jesus, Jesus, Jesus. Kapatid, we have to be discerning kung anong laban ang mayroon tayo. Kung anong kapangyarihan ng kaaway ang nandyan. What principalities, what power or rulers ang nandyan sa lugar. Kailangan natin itong, kumbaga, tatandaan, always rely on God's power, not our own. Kasi marami pa po ditong pasisimulan na gawain. Kailangan po itiwala natin sa Diyos. We have to rely dun sa mga laban. Kasi ako po personally, may mga, like, sa akin kasi may nananatili pa rin eh. Katulad ng laging paglalagay namin ng gawain sa ganitong lugar. At ganun yung sitwasyon, nananatili pa rin sa akin. At yung kapangyarihan, yung gawa ng kaaway sa lugar is yun talaga siya. At kulang tayo sa pag-rely sa Panginoon, sa kapangyarihan niya. At talagang first thing first, unahin talagang idulog muna ang lahat sa Panginoon. Amen. So, another key para po sa pagtatagumpay sa spiritual warfare is we put on the whole armor of God. Katulad nung nabanggit kanina, huwag po tayong magpabaya. There is a defense and offense. We really have to defend, pero kailangan din natin lumaban. So, malinaw yan. Pag sinundan po natin yung chapter 6, sumunod po na verse dito is yung 13 pababa, nandoon po binanggit kung ano po ang full armor of God. So, kailangan malinaw sa atin kung ano yon. Para suot-suot talaga natin yon. Alam natin kung paano gamitin. Kasi, kailangan din tayo protected. Lalo na yung ating pong mga kaisipan. Yung ating pong mga damdamin. Di ba? When you fight, alam natin na minsan sa laban, mayroong naaapektuhan yung ating isip at damdamin. So kapag hindi natin suot yung lahat ng armor of God, pwede tayong tamaan dito, pwede tayong tamaan dito. At paano na naman tayo lalaban kapag ganun yung ating kalalagayan? Di ba? Masyado na tayong nadudurog, masyado na tayong nahihirapan. Kapatid, anong problema? We really have to put on the whole armor of God. And yes, sabi nga po, we draw on the power of Scripture. The Word of God is the Spirit's sword. Kaya po, alam nyo ba, sa lahat ng may mga OBS, walang naging topic sa Bible study na hindi
nananatili sa isipan ko. And every time na kailanganin ko ito at hugutin, mayroon po ako nahuhugot. Bakit pinag-aralang mabuti? Kaya salamat sa Panginoon sa mga laging na mga nagtatanong nung nakaraan po dahil nagkaroon ng hindi naman debate kundi parang open forum discussion about the doctrine of the Bible. Mas maraming nahugot sa kaisipan ng ating pong mga kapatid. At hanggang ngayon na marami po sa kanila laging tanong-tanungan nandoon. Kaya po pag may mga tanong din tayo, lapit po kayo sa may mga, kumbaga, kaalaman na nag-aral ng mabuti. At isa dito, siyempre yung ating pong pastor, Brother Rain po, isa siya sa lapitan po natin sa mga tanong na mayroon po tayo patungkol sa salita ng Diyos. So, again, we pray in perseverance and holiness, making our appeal to God. Isa sa pagtatagumpay sa spiritual warfare is yung pananalangin in perseverance and holiness. Tandaan po natin, in our prayer, hindi lang puro babaguhin ng Diyos yung pinapanalangin natin. Karamihan po dyan, tayo ang inaayos ng Panginoon. Every time we pray, dumudulog tayo sa ating Diyos, dinadala din tayo ng Panginoon sa kabanalan. Sa pagiging matiisin, sa pagiging matyaga, marami po sa atin nababago in our character. Kaya po wag inineglect ang panalangin. Making our appeal to God. Every time na mayroon tayong gustong idulog sa Lord, sige, idulog mo yan. Dahil ang Diyos natin ay hindi mauubusan yan. Amen. Hindi yan mauubusan. Tayo nauubos, napapagod, pero yung Diyos natin ay abundant at punong-puno. Ibibigay at ibibigay niya yung mga bagay na kulang po sa atin. So, we really have to stand firm. Mga kapatid, stand firm. Sige nga, kung okay lang po sa lahat, sige nga, ipakita nyo nga po ang pagtayo. Stand firm. Tayo po tayo. Stand firm as Christian. Stand firm. Sabi nga, yung pag-stand firm na yan, andyan siya, pagiging matibay, matatag, pero nandun yung submission sa Diyos. Amen. Parang may nakita na ba kayo, uy, ang tikas-tikas niyan, ang lakas-lakas, pero parang pagdating sa Panginoon, tiklop yan. Dapat ganun po talaga tayo na-identify. Dito sa mundo, naglalakad ka bilang mananampalataya, matikas, matibay, matatag. Pero pag sa Panginoon, tiklop yan. Bakit? There is a submission. Nandoon, hindi po baliktad. Na minsan ang lamya-lamya natin, para tayong naglalakad na walang lakas, tapos sa Panginoon, ang tigas-tigas natin. May pinapagawa ang Panginoon, pinapapuntahan sa atin, pero tayo naman para tayong tigasin. Napakahirap pasunurin, napakahirap ilagay doon sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Kapatid, wag natin yung baliktarin. We really have to stand firm. Pero sa ating pagtayo bilang matibay at matatag na mga mananampalataya, andun yung submission natin sa ating Diyos. Amen. Pag sa Panginoon, luhod tayo. Pag sa Panginoon, submit tayo. Ano man yung kagustuhan at kalooban niya. Sabi nga po ng James chapter 4:7, we resist the devil's work. We really have to resist the devil's work. Kailangan talaga pinagtatabuyan natin ang anumang gawa ng kaaway. Hindi na natin yan forte. Bilang mga anak ng Diyos na namumuhay sa katuwiran at kabanalan. So knowing that the Lord of hosts is our protector, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So dito po ako magtatapos. According to Psalm 62:2, truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Naglilindol po ang mundo ngayon.
May mga lindol sa iba-ibang dako ng ating pong bansa. Mayroong pagkilos na ginagawa ang Diyos. Pero bilang mga mananampalataya, we know that God is our rock. Amen. God is our rock and our salvation. Andoon yung kapayapaan sa ating puso. Na ang ating Diyos ay matibay na sandigan. Ang ating Diyos ay ating tagapagligtas. He is our fortress. Pwede natin siyang hawakan dahil matibay ang ating Panginoon. Sandalan sa lahat ng oras at pagkakataon. And He will never be shaken. Hindi ang Diyos magigiba. Hindi ang Diyos babagsak. Kaya kung tayo po ay nasa panig ng Panginoon, kapatid, hindi ipapahintulot ng Diyos na bumagsak ka. Kundi hahawakan tayo ng Panginoon whatever battles we have. Whatever battles we have. Kaya patuloy nating idulog sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. You won the battle, oh Lord. Hallelujah. Yes. Weapon may be formed, but it won't prosper. Yes, Lord. When the darkness fails, it won't prevail. Hallelujah. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Yes, oh God. My God will never fail. Let's feel the presence of Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giants, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how the story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. Let's see the victory. I'm gonna see a victory. Kapatid, sa anumang ating For the kalalagayan, battle sitwasyon, belongs to have you, faith in the Lord. I'm Ano gonna yung see pagtatagumpay a ng victory. Diyos na gagawin I'm gonna sa see anumang a sitwasyon na mayroon victory. tayo. For the battle belongs Amen, Lord. to you, Lord. The battle is yours, oh God. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sige mga kapatid, ilatag natin sa ating Panginoon whatever battles we have right now. We really have to participate in the battle. Hindi tayo pwedeng umilag, umiwas, tumakbo dahil ang laban na mayroon tayo ay kasama natin ng Diyos. At gusto ng Panginoon, whatever battle we have right now, pagtagumpayan natin ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.
We really have to fight the good fight of faith. As we came here, Kapatid, you know kung ano yung napabayaan mo. Now, God is telling us to put on the full armor of God. Protect your mind, protect your head. Protektahan mo ang iyong isipan, ang pananampalataya na mayroon ka, yung salvation that you receive from God. Do not let the enemy stole it from you. Doubt, huwag mong hayaan na mag-doubt ka sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, sa paggamit ng Panginoon sa iyong buhay. Wear the breastplate of patuloy of righteousness. Remember that we are the children of God. We should always be in the side of righteousness, side of good, not on evil. Patuloy kang maging matibay, matatag, kahit marami man ang gumagawa ng bagay na mali, marami man mga sitwasyon na dinadala tayo sa pagkakamali, manindigan ka sa katuwiran ng Panginoon. Because we should always in the side of good and righteousness. Hallelujah. The belt of truth. Lagi mong isuot at ipulupot sa yung palibot mo ang katotohanan, lalo ng salita ng Panginoon. Do not let you be deceived by the enemy, by this world. Kailangan mong patuloy na panatilihin, na laging hanapin ang katotohanan. Hallelujah. Isuot mo ang sapatos, ang sandalyas, and move forward. Gamitin ang buhay natin to advance the kingdom of God in this world, in the area na mayroon tayo. Huwag mong hayaan na manatili ka kung saan ka lang, kundi lumakad ka kung saan gusto ng Diyos na dumako ka, kung saan gusto ng Diyos na pumunta ka. Other people needs you. Other people waiting for you. Maraming nag-aantay, marami ang nangangailangan. Marami ang patuloy na naghahanap ng katotohanan. Kapatid, lumakad ka, humakbang ka. Tinawag tayo ng Panginoon for a great commission. Hallelujah. Yes, the shield, O Lord. Patuloy natin itong hawakan. Dahil anuman yung atake ng kaaway, there is a shield that will protect us. Our God is our rock. Our God is our fortress. Yes, Lord. And the sword of the Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ibalik mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa kung saan mayroong pagbababad sa salita mo, Panginoon. Hallelujah. Pagsusuri, patuloy na pagbibigay ng panahon, ng oras to devote in your word. Hallelujah, Lord. That is our sword to fight the enemy, O God. Tulungan mo kami to always dwell in your presence. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging magsaliksik ng iyong pong mga salita. Laging mag-aral ng iyong salita. So that we know how to fight the enemy, O God. Alam namin, Panginoon, kung papaano kami aatake at lalaban sa kaaway. Tulungan mo kami laging maging gising, maging aware, Panginoon, sa anumang pagkilos at gawa ng kaaway sa aming pong mga buhay, sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Even to our church, O Lord, help us to be aware, O God, to be discerning. Yes, O Lord. Hallelujah.
Panginoon, marami pong salamat dahil buhay ang iyong mga salita na patuloy naming nagagamit at patuloy na kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay. And let your word, Lord God, patuloy na manatili ito sa aming mga puso't isipan. At sa mga panahon, Lord, nakakailanganin ito namin. Ito, Lord, ay magagamit namin ang lubos. Ama, salamat dahil tunay man, Panginoon, ang labanan sa himpapawid, ang hukbo ng kaaway. Lord, tunay man ang lahat ng ito. Panginoon, pinagtagumpayan mo ng lahat ng ito, O Diyos. At anuman ang atake ng kaaway sa buhay ng iyong mga anak, Lord, sa pangunguna mo, patuloy itong pagtatagumpayan ng bawat isa. Help us all to always rely on you, O God, to submit to you. Lagi po naming panatilihin na magkaroon ng pusong mapagkumbaba, pusong nagtitiwala, pusong nananampalataya, puso, Panginoon, na kung saan, Lord God, nariyan, Lord God, yung buong pusong pag-submit sa kalooban mo. Upang magawa namin ang saktong nais mo, upang magawa namin kung ano yung dapat na pinapagawa mo sa amin. Lord, salamat sa buhay ng iyong mga anak that is participating in the fight, O God. Salamat sa iyong mga lingkod na hindi duwag, kundi, Panginoon, mayroong courage to fight in the battlefield, O Lord. Salamat sa iyong mga lingkod, Panginoon, na Lord, walang ibang inaasahan kundi ang lakas na nagmumula sa iyo. At patuloy na nagtitiwala na anumang laban na mayroon kami, Lord, pinagtagumpayan mo na ito. Kaya, Panginoon, sa anumang battle na mayroon kami ngayon, even in the place, in the area, Lord, na nagsisimula ng iyong salita na lumaganap, Panginoon, hinihingi namin ang iyong pangunguna. Jesus leads us. Jesus leads the battles, Panginoon, in our lives. Jesus leads sa mga bagay, Panginoon, sa mga lugar na ito na mayroong mga laban. And Lord, we believe in you. Patuloy kami na nananalig sa iyo na ikaw na bilang aming Diyos na nangunguna sa anumang laban, Panginoon, magtatagumpay ang iyong mga anak. Magtatagumpayan ng bawat isa, anuman yung battle na mayroon kami. Salamat, Lord God. We now see the victory. We now see the victory, O Lord. We can see the victory that comes from you, O God. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy kami nagdideklara ng iyong pagtatagumpay sa lahat ng areas, Lord God, ng aming pong mga buhay. Purihin ka, sambahin ka, aming Diyos sa langit. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen and amen. Ayan, manatili po tayong nakatayo. At bilang ating pong pagtatapos, hindi na po tayo lalayo, sa Efeso chapter 6, dito po sa pangwakas na pagbati po ni Pablo. Sabi po dito sa verse 23, ay ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa, ang bawat puso ng bawat isa. Pag umapawin sa atin yung kasabikan na maging bahagi lagi ng gawain para sa Panginoon. Payapain tayo lagi ng Diyos sa anumang sitwasyon na mayroon tayo. Pag umapawin lagi ng Panginoon sa ating puso yung kanyang pag-ibig, lalo na
ang puso natin na patuloy na magmahal sa ating kapwa, sa mga tao na naliligaw, sa mga tao na nangangailangan ng liwanag at ng pagmamahal. Mga kapatid, tanggapin natin patuloy ang pagsama ng Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu, at patuloy tayong palakasin saan man tayo naroroon. Itong aming dalangin, O Diyos, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon! Amen!